Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron akong isi-share sa inyo na isang scenario. Ito, applicable to dun sa mga tropa nating IT na naka-PFSense or kahit anong firewall man yan, basta naka-DNS blocking ka. Okay, so dito kasi, ang pinaka-focus natin is dito sa PFSense natin. Dahil nga, PFSense yung gamit natin, meron tayong isang scenario, which is meron tayong isang user na nakita na nagtataka ako bakit nakaka-access siya ng YouTube, nakaka-access siya ng lahat ng sites. Ayan, nagtaka ako. Naka-block naman. So, ang ginawa ko, is kinuha ko yung laptop niya. Tapos, tiningnan ko bakit meron siyang access sa lahat. Ayan. Ayun, na-discover namin na dahil pala yun sa Google Chrome. Okay? So, ito, isi-share ko sa inyo mga kapitbahay. Kapag mapanood nyo to or ma-encounter nyo, or kunwari naka-PFSense kayo, kaya kung mayroon kayong mga users na medyo techy, medyo matakot kayo kasi baka alam nila to. Example mga kapitbahay, no? Meron akong user, ayan ito, nakalimit yung nito IP, which is naka-block dito sa PF Blocker NG natin, naka DNS blocking tayo. So naka-block yung mga site, YouTube, Facebook, at saka ibang mga site na hindi company related. Nagulat ako na nakakapag-YouTube siya tapos nakakabukas siya ng ibang website. Pero tiningnan ko, based dito sa pag-check ko dito, tiningnan ko yung DNS niya is naka-default 53 naman, which is yun yung gamit ni PFSense. Which is kapag nag-ping ka or kapag nag-access ka ng website or piniping mo yung website, automatic napupunta siya dun sa temporary DNS ni PF Blocker NG. So, ibig sabihin, nakablock po yung mga porn site, mga ads, mga ganon. Pero, kapag binubuksan niya sa Chrome niya, nabubuksan niya YouTube, Facebook, kahit anong site. Yan, nagtaka ako. So, inimbestigahan ko. Ang dahilan pala dun is dahil sa Google Chrome na. Kaya, yun. Kaya, si Google Chrome, mayroon siyang features na pwede mo siyang static DNS. Pwede mo siyang palitan. Ang naging problema natin is kung paano natin i-block sa PFSense. Kaya, yan yung isi-share ko sa inyo ngayon kung paano natin maiwasan na kahit static nila, yung kahit naka-limit yung DNS ni laptop dito sa PFSense natin, as long as na pinalitan nila yung DNS ni Google Chrome, ma-access nila yung mga naka-block na sites. Alright, so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung workaround para ma-block sa dito sa PFSense, dito sa PF Blocker NG natin. Okay, papakita ko sa inyo. Let's go. Ayan, so kunwari mga kapitbahay, ito yung laptop ng user namin. So kapag pumunta ka dito sa Google Chrome, ayan, kapag pumunta ka dyan sa settings, ayan, dito sa settings, ayan, pupunta ka dyan sa settings, ayan, settings, tapos pupunta ka dito sa baba. Ayan, settings, ayan. Kita nyo ba? Settings, kapag pumunta ka dito sa privacy and security, kapag kinlik mo yan, halos lahat po ng Chrome na updated meron po. After mo mapunta dyan sa privacy and security, punta ka lang dito sa security. Ayan. Pag pumunta ka dyan, tapos makikita mo agad sa ilalim. Ay, punta ka sa baba, security. Ayan. Kung yung papansin, meron siyang ganito. Ayan o. Select DNS provider. Ayan. So, sa ngayon, naka-OS default siya. So, kapag naka-OS default, ibig sabihin, ang ginagamit niyang DNS is yung naka-assign dito sa PFSense natin. Okay? Kung yung mapapansin, may internet po yan ha. Google. Google.com. Ayan, di ba may internet? Server. Ayan, lumalabas, di ba? Kapag nag-YouTube ka dyan, youtube.com. Yan, magdi-display lang pero hindi yan maglo-load. Kung yung mapapansin, kahit mag-search ka, Marvin. Dahil lang hindi yan kanina na-refresh. Ayan. Kung yung mapapansin, hindi nagdi-display, di ba? Ayan o, nag-iitim lang. Ibig sabihin, hindi po yan mag-play kasi naka-block dito sa DNS natin. Pero kung yung mapapansin, kapag pinalitan natin to, ayan, etong OS default, ayan, kapag pinalitan natin yan ng, eto, si Google DNS, ayan. Eto, wag kayo mag-alala kasi doon sa PFSense nandun lahat to. So, pwede mo siyang i-block. Okay? So, kunyari, ilalagay natin si OpenDNS. Ayan. Tapos, i-refresh mo lang.
Ayan. YouTube. Ayan, kung yung papansin, maglo-load na po yan, ha. Marvin. Marilag. Music. Ayan, o. Diba? Nag-load po lahat yan. Ibig sabihin, hindi na block. Pero, nakaset siya dito sa pfSense natin. Okay, so paano nga ba natin maiwasan yung ganitong scenario para hindi tayo hack ng or ma-bypass ng mga user natin na mga techie. Okay? Maraming way, pero ito yung isang way para ma-block mo na hindi mo na kailangan pumunta rito sa mga PC ng users natin. Doon na lang sa pfSense mismo, pwede mo na siyang i-manage. Okay, so ang gagawin natin, close natin yan. So, ang mangyayari mga kapitbahay, yan, etong OpenDNS at saka yung Google DNS, ayan, yung mga yan, pwede mo siyang i-block sa pfSense. So, once na binlock mo yan, tapos ang ginawa nila, kumari, etong lahat na to, nakablock na yan. Kunyari, si Google DNS, nakablock na po yan doon sa pfSense ko. Kapag nilagay mo yan, automatic, wala siyang internet. Ayan, kung nyo mapapansin, YouTube. Kung tinan mo, hindi na wait lang. Kailangan natin pero tingnan natin kung mapi-play. Ayan, wala, So, wala na siyang internet. So, kapag nag-google ka, server, wala na rin yung internet. Kanya mapapansin, kahit mag-click ka ng kung ano-ano dyan, ayan, wala na siyang internet. Dahil nga, yung Google DNS, binlock na ni pfSense through browsing something. Okay? So, paano nga ba yun? Ayan. Kung nyo mapapansin, nakablock na po yan. Pero kapag binalik natin yan sa default, yan, sa default, OS default, may internet yan, pero limited yung internet na pwede, yung website na pwede niyang i-access. Yan, kung nyo mapapansin, Google. Yan, meron na po siya. Server. Ayan, di ba mayroon na siya? Okay, so ayan, meron na siya. So, paano natin maiwasan yan? Okay, let's go. Punta tayo dito sa pfSense natin. Ayan, so kung nyo mapapansin, mga kapitbahay, etong mga to, yung mga laman ng dito sa Select Static DNS, nandito lahat yan sa pfSense. Ayan, so paano nga ba i-block yan? So, punta ka lang dito sa pfSense mo. Pwede mo siyang i-block through rules dito. Pwede ka mag-rules, tapos i-point mo kung saan siya pupunta. Pero ang pinakamadali, kapag naka-pfBlocker NG ka na, yan, kapag naka-pfBlocker NG ka na, punta ka lang sa pfBlocker NG mo. Sa rules, pfBlocker NG, tapos, pupunta ka dito sa DNSBL. Yan. Pag pumunta ka sa DNSBL mo, pinyo mapapansin, meron tayong group, meron tayong category, meron tayong DNSBL search. So, saan nga ba yung option na yun? Dito lang yun, sa DNSBL search. Yan, dito lang yan. Kung nyo mapapansin, ayan, kung yung sa akin. Ayan. Saan nakita nyo, di ba? Ayan, kung nyo mapapansin, naka-enable na po lahat yan. Naka-enable na po yan. Ayan. Pwede mong i-select yung restriction. Pwede mong i-select na strict. Tapos, ito yung DNS blocking niya. Ito ibig sabihin nun. Ayan. So, enable mo lang yung tatlo na yan. Tapos, dito sa baba, nandyan po lahat. Ayan, i-select mo lang. So, nakita, inyong papansin, nandyan yung Google DNS, di ba? Yan, inyong mapapansin, nandyan lahat, napakadami po. Apple iCloud, Apple, yan. Nandyan lahat yung mga DNS. Nandito rin yung, basta nandito lahat, nandito rin yung, yan, DNS pod, basta marami, nandito lahat. Ayan, nandyan lahat yan. Pati yung mga, ayan, nandito rin yung Cloudflare. Nandito nga rin yung OpenDNS. Yan, kung nyo mapapansin, may OpenDNS dyan. Yan, clean browsing. Alam ko, nandito rin yan. Ayan, clean browsing. Nandito lahat yan. Tapos, yung isa is NextDNS. So, dito sa N. NextDNS. And, yung NextDNS, wala siya rito. Pwede mo na lang siya i-block doon sa mismo, sa rules kapag wala siya rito. Ayan, kapag wala siya dyan. Okay? So, ganun lang mga kapitbahay, ganun lang kasimple kung ma-encounter nyo yung ganong scenario. Okay? So, kaya yan yung sinasabi ko, maraming features si
PF Blocker NG na pwede mong gawin. Need mo lang siya aralin or need mo lang siya talaga doon sa handbook ni PFSense para mapagana mo lahat. Kasi parang siya yung pinaka-content filtering at saka web filtering ni PFSense firewall natin. Alright? So, sana mga kapitbahay, meron na naman kayong natutunan for today's video. Ayan, quick video lang to mga kapitbahay, no? Sana na-gets nyo, no? Sana pag na-encounter nyo to, matakot na kayo kapag naka PFSense firewall kayo tapos naka DNS blocking kayo. Kailangan i-check nyo si Google Chrome para na-i-block mo yung kanyang static DNS. Kasi yan yung updated na Google Chrome, dinagdagan nila niyang ganyan, pwede ka mag-static DNS. Kaya kahit naka-block ka through DNS, matic yun. Pero sa mga UTM firewalls, sa mga ibang firewalls, pwede mo i-block yan. So sa ibang firewall, lahat ng firewall possible po gawin yan na i-block yun. Okay? So ito, explain natin dito sa PFSense dahil nga PFSense user tayo. So ganun lang ang gagawin mo. Alright? So maraming salamat. God bless and peace. Thank you so much. Kung meron kayong natutunan, please don't forget to like and share para masaya. Alright? So maraming salamat. God bless and peace.